siya. Pero kunyari, Avon na nasa Pilipinas. Nag-transact siya, for example, sinasource niya yung ingredients niya sa pag-produce ng mga product sa, let's say, US. Sobrang famous ng US, diba? So, yun. Ang transaction ay between Philippine entity and US entity. So, pag ganun daw yung case, that is an example of a foreign currency transaction kasi nga, Philippine peso. So, syempre, dahil ang transact ni Philippine entity ay US company, ang denomination ng transaction nila, malamang US dollar, di ba? So, kapag ganun yung case, kapag Philippine and other entity, other than the Philippine, di ba? Other than Philippine entity, so yun, example yun ng foreign currency transaction. Pero, kung Philippine entity, tapos Philippine entity lang rin yung katransact niya, tapos denominated in Philippine peso, edi hindi yun foreign currency transaction. Diba? So yun. Sabi dyan, a foreign transaction must be expressed in terms of our local currency before they can be reflected in our records. So recall, monetary unit principle. So anyone na makakapag-recall, ano tong monetary unit principle? Ano yung sabi ng monetary unit principle sa basic accounting? Naturo yan, di ba? In-introduce yan sa basic accounting, yung monetary unit principle. Di ba? Marami tayong principle sa basic accounting. For example, prudence, monetary unit, ano pa ba, accrual, yung mga ganong principle. Naalala niyo pa ba yan? Conservatism. Anong sabi ng monetary unit principle? Ilan na lang kayo? 37. Kasama pa ako dyan at si ma'am. May naka-recall ba? Wala. Ng monetary unit principle. Ako na mag-spill ng tea. Sige. Mga nonchalant kayo ha. Pag online ha. So sige. Sabi sa monetary unit principle, dapat daw yung records, yung ipipresent ng entity sa financial statements niya, dapat nakapresent daw siya sa single, sa isang universal or sa isang single nga lang na currency. For example, kung Philippine entity yan, hindi pwede na sa financial statements mo, meron kang naka-value ng peso, meron naka-report in USD. Halimbawa, yung cash mo naka-peso, yung AR mo naka-USD, yung accounts payable mo naka-won, yung inventories mo naka-yen. So, hindi pwede yon. Yun yung sabi ng monetary unit principle. Dapat daw, consistent yung application. Kung Philippine peso yan, ay kung Philippine entity yan, dapat lahat ng component ng FS mo naka-report siya in one single na monetary unit principle. Sa case natin, Philippine peso. Kaya yung sabi dyan, a foreign transaction must be expressed in terms of our local currency. So kahit nakikipag-transact ka, for example, ang katransact mo ay US entity, kailangan mo pa rin i-convert yung transaction papunta sa Philippine peso. Para pag nilagay mo siya sa FS, lahat ng components ng FS mo nasa Philippine peso. Yun lang yung sabi ng monetary unit principle. Since the transaction is denominated in a currency other than our local currency, it is exposed to foreign currency risk. So yon. Nandiyan pa ba kayo? Pareak nga ako, nandiyan pa kayo? Sige. Nandiyan lang, pero literal na present. Present in the moment. Anyway. So yan. Sabi niya, since yung transaction daw ay denominated sa other currency, exposed daw siya sa foreign currency risk. Ano ba yung foreign currency risk? So yun. Di ba sabi ko kanina, nabanggit ko guys ng movement sa stock exchange rate, di ba? Halimbawa, nanonood kayo sa TV, di ba? Pag ina-announce, halos almost parang big deal yung palitan ng dollar sa peso. For example, I-announce 1 USD is equal to 59 peso, di ba? Tapos tuwang-tuwa kayo. Kasi sobrang taas ng palitan. Di ba ganon? So sabi natin, yung exchange rates, sobrang fragile niya, na taas baba, anytime, pwede kang maka-incur ng gains and losses kapag meron kang foreign currency transaction. And yung risk na yon na tumaas or bumaba yung value ng transaction, tawag natin doon ay foreign currency risk. Halimbawa, nag-import ka ng goods from foreign country, halimbawa US, sige, famous na yung US natin. Halimbawa, nag-import ka ng goods sa foreign entity. Import ha, ibig sabihin nun, ikaw may utang, di ba? Nag-import ka, may babayaran ka. Tapos,
Pag tumaas yung exchange rate, halimbawa, 1 USD is equal to 59 peso. Siyempre, pag tumaas yung exchange rate, tataas din yung liability mo, di ba? Kasi tumaas na yung kailangan mo ilabas na peso para mabayaran mo yung utang mo sa USD. So, ganun yung sinasabi diyan sa foreign currency risk. May effect yung movement ng exchange rate dun sa transaction nyo. Kaya expose siya sa foreign currency risk. So, meron daw types ng exposure risk. So tandaan niyo to ha. Ito yung magiging laman talaga nung discussion natin. So meron kang number 1, exposed liability position. So sabi diyan, exposure daw 'yan arising from importing transaction and borrowing transaction. Bakit exposed liability ang transaction? Exposed liability position ang tawag natin kapag importing. Kasi kagaya ng example ko kanina, kung nag-import ka ng goods from US, so bibigyan ka ng goods, di ba? Ang dating nun, meron kang accounts payable, meron kang liability. So kapag importing yung transaction, ibig sabihin, ikaw ang may babayaran. Pero kapag exposed asset position, ito daw yung type of exposure risk arising ikaw yung nagpautang. Bakit ganun? Bakit kapag import, sir, exposed liability, bakit kapag export yung transaction, exposed asset? So kapag nag-import ka kasi, again, pag in-analyze mo, ikaw yung may utang, di ba? For example, company ka dito sa Pilipinas, tapos yung supplier mo taga ibang bansa. So pag binigyan ka ng supplies, meron kang accounts payable, meron kang utang. Kaya exposed liability position. Pero kapag ikaw naman yung nag-export, ikaw yung nagpadala ng product sa ibang bansa, ikaw yung may sisingilin, di ba? Ikaw yung may accounts receivable, kaya exposed asset position. So yung liability na tinutukoy dyan, thank you po ma'am. So yung liability na tinutukoy dyan, yun yung accounts payable mo kapag nag-import ka. Tapos yung asset na tinutukoy dyan, accounts receivable mo kapag nag-export ka. So pakitandaan, yung exposed liability, yan yung accounts payable. Kapag exposed asset, accounts receivable. So, di ba? Alam niyo dapat yung classification ng basic assets. Assets and liabilities, basic accounts. So, yun. Tandaan niyo yan ha. So, merong dalawang types ng exposure risk. Again, exposed liability and exposed asset. Kapag exposed liability, nag-a-arise siya kapag nag-import ka. Kapag exposed asset, nag-a-arise siya kapag ikaw yung nag-i-import. Umalis na ba si ma'am? Opo. Yes, Wait na tayo. Okay. Ay, nasa bahay na nga pala tayo. para sir, tamang natin sir. Recorded to. Wala kayong narinig. Wala kang sinabi. Ito yung kinakatakot ko pag online class. Baka may makita kayong biglang maglitaw na notice. Dito sa screen ko. Naka-share screen pa naman ako. Wala pa naman kayo nababasa so far, di ba? Like, huwag kang magpapatayo ng pawis, babe. Pa kayo nabasa, di ba? Nang lumitaw sa screen ko. Kasi wala naman talaga. Wala naman talaga ganun. Sobrang aga pa talaga para malungkot. Alas 3 pa lang. Ayoko na. Yan, balik tayo. Ayoko na nga. Grabe naman yung karakter nila na yan. Bago-bago. So, yun. Mag-discuss baga tayo, mag-iyak. Pag gusto nyo. Bakit nyo kasi nire-remind yan? Hindi ganyan. So, yun. Balik tayo dito. Marami pa tayong pag-uusap. Sabi niya dyan, as a result of exposure risk, wala kang nababasa. Sabi niya dyan, wait lang ha. Hindi ko sure kung pawis pa itong nagaltulo sa akin or luha na ba. Off muna ka ng cam, magapunas lang ako.
Wala talagang matututunan si Paz pagbalik niya dito. Okay, game na. Game. So sabi niya diyan, sinabi niya yan, tanga ang sinabi. So sabi diyan sa slide, sabi niya, as a result of the exposure risk, exchange differences arise when foreign exchange rates change between two dates. So dahil daw dun sa exposure risk, hindi ako sanay na may nagatawa-tawa dyan sa slide. Parang naging daily habit natin na malungkot, tapos biglang may magatawa-tawa. Out of character yan, hindi yan tama. So yun, di ba nabanggit natin meron ng exposure risk. So dahil dun sa exposure risk na yon, exchange differences arise daw when foreign exchange rates change between two days. Kagaya na sinasabi ko kanina, pag tumaas yung foreign exchange rate ng US dollar against peso, tataas din yung liability natin. Kaya medyo mga honghang talaga, yung mga tuwang-tuwa kapag tumaas yung USD, yung palitan. Makita ko lang yung pangalan niyo sa comment section na tuwang-tuwa kayo pag 1 USD equals 59 pesos. Itatanggi ko talaga kayo na estudyante ko kayo. Like, hindi ba kayo natuto ng foreign currency, accounting for foreign currency transaction? Pwede ba katang sampalin? Ganun siya. Pag nag-post yung ABS na halimbawa sabi, tumaas yung palitan ng peso versus dolyar. Tapos nakita kita naka-heart doon. Ganyan talaga yung mukha ko doon. Tabang tinitignan ko yung reaction mo sa post. Tapos, di kita estudyante. Bahala ka sa buhay mo. Mamaya maintindihan niyo yung sinasabi ko. So yan, punta tayo dito. Sana all talaga yung pinapadalhan ng mga afam dyan. Sana all. I-inform niyo naman ako pag ko na nga to, hindi ko na i-open yung access ng Meet. Kailangan ko na i-approve yung mag-join. Para pag pumasok si ma'am, kailangan ko siya i-approve na. Alam ko. Baka mamaya, ibang karakter yung gamit ko. Tapos, check ko lang muna. Sir, sabit lang yun siya Hindi, mag-scan muna ako kung sino yung mga naka-join. Malala, trust issue ko. Sinanay niya ako eh. Stress pa lang. 3:35 pa lang. Okay. Tayo, di ba? Ito yung exchange rate. Sabi diyan, yung exchange rate daw is the price of one country's currency in terms of another country's currency. So yun, medyo common sense yan, di ba? Nakita nyo kasi yan sa TV, di ba? Yan yung sinasabi doon. The exchange rate for US dollar and Philippine peso is now 59:1. Parang ganon, di ba? Ganon lang yung basic na explanation na exchange rate. Kung magkano yung isang currency versus sa isang currency. Sabi niya, there are two ways of presenting exchange rates. Ano yung isa? Yung una ay direct quotation, tapos meron tayong indirect quotation. Siyempre, diba? Yun naman talaga yun. Hindi. Merong dalawa, merong direct and indirect quotation. Pag direct daw, ang sabi dyan, answers the question, how much is one foreign currency of local currency unit? So sabi dyan, ilan daw yung isang foreign currency katumbas ng local currency unit? For example, 1 US dollar is equal to 58 peso. So yan yung usually, sabi niya, this is the commonly observed presentation in our country. Yan yung nakita niyo sa TV, di ba? 1 US dollar is equal to 59 peso. Di ba ganyan siya pinipresent? So ang tawag doon, direct quotation. Kasi ang sinasagot natin, magkano yung isang foreign currency katumbas ng local currency. Admit natin si Crystal. So yan. So again, kapag direct quotation, ang sinasagot niya, ilan yung isang foreign currency katumbas ng local currency. Kabaliktaran niya, yung indirect quotation, this answers the question,
how much is one local currency unit in terms of foreign currency unit. So for example, 1 peso is equal to 0.01724 US dollar. So ito, medyo hindi mo yan nakita sa TV kasi Pinoy Pride, di ba? Kailangan mas mataas yung value ng Philippine peso. Nakakainis-kainis. Admitted. Game. So yan. Again, para hindi kayo malito, kapag direct quotation, tandaan nyo na lang nakita nyo sa TV. 1 US dollar is equal to ilang peso. Pero kapag indirect quotation, 1 peso is equal to ilang dollars. So yun yun na, kapag direct, tandaan nyo yung TV. Kung hindi ka nanonood ng TV, kasalanan mo yan. Wala kang pakialam. Bakit ang war freak ng karakter ko ngayon? Kanina, malungkot. Merong mabait. Tapos war freak. Oh. Pati ka bang may sinto, sir? So yun, dapat alam niyo yung pinakaiba. Baka hindi niyo na naman alam yan i-explain. Pag pinagawa kayo ng project, binasa niyo na naman yung buong slide. Tutok-tokan. So ano daw yung, ang daming ano, di ba? Kaya tayo nag-accounting kasi merong issue, di ba? Oops, issue. Diba? Ganun. So sabi diyan, ano daw ba yung accounting concern? Bakit kasi hindi na lang natin pabayaan yan? Anong pakialam namin kung nakapag-transact ka sa foreign entity, di ba? Kasalanan mo yan. Pero hindi, sabi niya, meron daw accounting concern. Ang accounting concern ay sana all concern. Shoot. Alas stress pa lang. Dapat talaga nag-online na lang tayo from the start. Diba? Para tulog kayong lahat habang nagkaklase. Tapos naiiwan dyan si Wahi, pagod by class. Nandiyan pa siya. Naranasan ko rin yun. So punta tayo dito. Ito yung unang concern. Walang magasana all muna. Ito yung unang concern ha. Sabi niya, what type of exchange rate to be used? Buti na may nag-record. Feeling ko yung iba dyan sa inyo, naghahintay na lang ng joke kasi confident naman na may nag-record. Tapos i-view na lang ulit nila, di ba? Kilala ko kayo eh. Ganyan kayo. Diba? So yun, ano yun yung unang concern? Ano daw yung type ng exchange rate to be used? So sabi dyan, spot rate. Parang kapangit pakinggan pag spot rate. Diba? Correct, di ba? Tapos yung project nyo, tawanan pa rin. Kasi wala kayong masabing maganda doon. So yun, spot rate. So ang unang concern daw kasi sa accounting, ano daw yung type na exchange rate na gagamitin? So number 1, meron tayong 5 types ng rate. Meron tayong meron tayong 5 rates na may encounter sa mga problem. So number 1, spot rate. Sabi diyan, the exchange rate for immediate delivery. In other words, exchange rate today. So for example, sino ba diyan? Si Manabilang. For example, si Miss Manabilang. Meron siyang AFAM na sugar dad. Tapos, pinadalhan siya ng 1,000 USD. 1,000 USD. Sana all, di ba? 1,000 USD times 59 pesos. 1,000 times 59, that's 59,000. Kahit sagutin niya pa yung baon niyo buong buwan di ba? Tapos mag-i-story si Miss Manabilang sa IG. Naka-coffee, iced coffee. Tapos ang background music ay araw-araw sipag lang, diba? Sipag lang. Ganon. So yun. Halimbawa, pinadalhan nga siya today. Kunyari today, April 25, pinadalhan siya ng 1,000 USD. Tapos sabi sa balita, 1 USD is equal to 59 peso. So natanggap ni Miss Manabilang yung 59,000. Tumataginting na 59,000. So yung spot rate, yung rate na 59 pesos, yun yung tinatawag natin na spot rate. Kasi kung ilan yung rate today, yun yung spot rate. Literal na spot. Spot. Ano ba yung spot? On the spot. Yun na lang tandaan nyo, on the spot. Kapag spot rate, yung rate today. So example natin, binadalhan si Miss Manabilang ng 1,000 USD, tapos ang rate today ay 59, so ang na-receive niya ay 59,000 pesos. Diba? So yun. Tapos, meron tayong tinatawag na
forward or future rate. Sabi niya, ito daw yung the exchange rate at which the country can be exchanged at a future date. Ano ba yan? Halimbawa ganito. Saan pwede natin gawin example? Si Wahi. Si Wahi, meron siyang chicks. Meron siyang chicks. Bigay kayo ng country. Ano bang gusto mong chicks? Ano? Hindi ko alam yung currency nun eh. India na lang. Sige. May chicks ka sa India. Long term. LDR kayo, di ba? Payag ka nun? Payag ka. Indian rupee. Bakit? Bakit hindi? Di ba? Hello, my friend. This is the... Wait, bakit na siya? Uy, ayoko na. Ayoko na magsalita. So sabi doon, that is the forward or future rate, the exchange rate at which the country can be exchanged at a future date. Pag ganun siya. Ayoko na. Ayoko na. Inuubo pa talaga ako. Sorry na. Ano kayo? Racist. Bawal dito yung bawal yung grabe, ang dami natin pinopromote sa klase. Racism, violence, bullying. So, going back sa kwento natin, naka-on pa talaga ako niya ng cam, tapos ang kapal lang mukha akong mag-ano. Yes. Kasalanan niya yan. Nagatawa kayo eh. So, yun. Sabi dyan, the forward rate or future rate is the exchange rate at which the country can be exchanged at a future date. So ano yun? Ano yung forward rate? Forward or future rate? So for example nga, meron chick si Wahi na taga-India. Sabi niya, babe, can you lend me? Nag-English ka, Wahi? Pwede ba yun? Sabi niya, pwede mo ba akong pautangin? Tagalog na lang, kunyari nakaintindi ng Tagalog yung ano. Baka kasi ma-out of character si Wahi. Sabi niya, pwede mo pautangin mo ako ng 80,000 pesos. Sabi niya ganon. Ay, gano'n. Ay, hindi. Ano na lang. Sige, 80,000 pesos. Kailangan niya panggawa niya ng project sa Buscom. Kailangan bonggang-bongga yung project nila. Pang budget nila yon. Sabi niya, babe, we have a project in Buscom. Sabi niya, what's Buscom? Tanong mo kay Sir Ern. So, yan, ganun. Sabi niya, kailangan ko ng 80,000. So, sabi niya, wala talaga tayo natutunan. So sabi niya, okay, papadalan kita. Nagtagalog yung Indian niya na chicks. Hindi ko alam yung salita nila eh. So halimbawa lang ha. Halimbawa, 1 Indian rupee is equal to 4 pesos. For example lang yun ha. 1 Indian rupee is equal to 4 pesos. So kung kailangan niya ng 80,000, ilan lang ipadala? 20,000. So sabi natin, for example lang ha, 1 Indian rupee is equal to 4 pesos. Kunyari yung exchange rate ng araw na yon. So ang kailangang ipadala nung chicks niya na Indian ay 20,000 Indian rupees, diba? Para mabuo niya yung 80,000. Kailangan ko pang isulat dito. 20k times 4 pesos per unit. So yan. So sabi nga kasi ni Wahi, babe, kailangan ko ng 80,000 para sa project ko sa Buscom. Mag-shoot kami, yung ganun. Kailangan ko ng allowance. So, pinadalan siya ng 20,000. Tapos, 4 pesos, yung isang Indian rupee. So, 20,000 times 4, that's 80,000. Eh di, masaya si Wahi, di ba? Masaya siya. Pero, sabi sa kanya nung jowa niya, kailangan mo yung bayaran sa akin after, let's say, 20 days. Di ba? Mautak. Indian na yung jowa mo, malamang magabayad ka doon. Di ba? 5-6. Tapos, ganun. Bayaran mo yan sa akin, 5-6. Tapos, after 20 days, for example, yung rate na ng Indian rupee ay 6 pesos na per Indian rupee. So, yung 4 pesos per Indian rupee, yun yung spot rate, di ba? Kasi kung kailan mo tinransack, yung rate kung kailan mo tinransack today, yun yung spot rate, yung 4 pesos per Indian rupee. Pero yung sinasabi ko na after 20 days, 6 pesos na yung Indian rupee per peso, 6 pesos na yung isang Indian rupee, yun yung tinatawag natin na forward or future rate. So medyo nasa name niya naman na yan. Kapag spot, kung ilan yung rate ngayon,
Kapag forward, kung ilan na yung rate in the future. Medyo madali siyang i-gets. Madali siyang mag-gets. Kapag historical rate, sabi niya, the exchange rate, the currency was exchanged in a past date. So halimbawa, today, nag-exchange siya. Nag-exchange ng 4 Indian rupees, 4 pesos for every Indian rupee. Tapos kinaumagahan, syempre iba na yung rate. So yung 4 pesos na tinransact today, yesterday, historical rate na siya kasi nagbago na siya kinaumagahan. So again, yung spot rate today, the next day, historical rate na siya. So kung ilan yung mga rate nung mga nakaraan, historical rate na siya. So yung spot rate today, kung kailan nag-transact, kinaumagahan, historical na lang siya. Ang treatment sa kanya, historical rate na lang. The exchange rate, the currency was exchanged in a past date. Kapag average rate, ito daw yung exchange rate na ginagamit for practical reason. Kasi halimbawa, nagbibenta ka. Sige, saka natin pag-usapan yan. Kapag average rate, again, the exchange rate daw used for practical reason. Instead na kunin mo yung rate per day, ang gagawin na lang dyan para mas mabilis, para mas practical. Halimbawa, sige, magbigay natin ng example. Nagbebenta ka daily. So instead daw, na i-record mo yung transaction sa daily na exchange rate, pwede na kunin yung average. Pwedeng simple average, beginning plus ending over 2. So yun yung simple average. Kesa naman kunin mo isa-isa tapos i-multiply mo yun sa bawat transaction. So pwede na for practical reason, pwede mo na lang kunin yung average tapos yun na yung gamitin mo sa lahat. Tapos yung closing rate, the exchange rate daw as of the balance sheet date. So closing. So closing rate tapos balance sheet date. Kailan ba yung balance sheet date? Every December 31. So kung ano yung rate pagpatak ng December 31, siya sa closing rate. No? So spot rate kung kailan ka nag-transact, forward rate kung yung rate dun sa kung kailan mo siya babayaran in the future, historical rate yung mga rate sa ng mga nakaraan na, yung mga previous transactions. Again, yung spot rate today, pag kinaumagahan, historical rate na lang siya. Average rate para sa practical reason kasi merong transactions na hindi pwedeng kunin mo isa-isa kung ilan yung exchange rate na ginamit dun sa specific transaction. And then closing rate, kung ano yung rate sa balance sheet date, yun na yun. Tapos, kadami niyang concern. Diba? Sana all. Sabi diyan, how to report the effects of changes in exchange rates in the financial statement. Sabi niya, sa initial recognition, a foreign currency is initially recognized by translating the foreign currency amount into the local currency using the spot rate at the date of transaction. So yun, sa initial recognition, syempre, yung gagamitin mo, yung spot rate kung kailan ka nag-transact. Halimbawa, nag-import ka. Halimbawa, nag-import ka ng product noong December 30. So kung ilan yung rate noong December 30, edi doon mo siya i-record. I-record mo yung value ng inventory sa spot rate na yun, kung kailan mo siya tinransact. Tapos sabi niya, treatment on the exchange rate differences. Yung exchange differences daw, or exchange gains or losses, are generally recognized in PL. So exception, recognized in OCI. Mamaya pag-aralan na lang natin yan. So eto. Punta tayo dito. Ito yung nangyayari, ito yung mga relevant na dates pag merong foreign currency transaction. Pakitandaan niyo to ha, kasi ito yung gagamitin natin sa solving. Solving na ata tayo after nito. Hindi pa. Nandiyan pa kayo? Nandiyan pa ba kayo? Okay. Uy, ang dami pa lang na zero sa project sa inyo ha, yung mga hindi nakaabot ng... Anyway, going back dito. Pagdating sa foreign currency transactions, meron tayong 4 na binabantayan na date. Pakitandaan niyo itong mga date na to ha. Sana ulit. Buti pa siya. 4 pa yung date niya. Napapaisip ako kung tama ba na nilaktawan ko yung topics natin. Pag yung diniscuss natin, Buscom, kayo yung mag-aiyak. Yung consolidated FS. Pero pag ito naman yung diniscuss ko, feeling ko ako yung magaloha dito talaga ngayon. Parang wrong choice. Ayoko to. Pinasok to di ba? So yun, pagdating daw sa foreign currency transactions, merong 4 na dates na binabantayan.
Tissue. Seryoso, magkakuha ko ng tissue. Magasing ako. Wait lang guys, wait lang. Buti kayo hindi naka-on yung camera niyo, di ba? Wait lang. Sino si Nieva Manalo? Nahiya pa siya eh, hindi niya pa ginawang 1 hour yung late niya. Balik ka na lang te pag 4. Admit kita pag 4 na para saktong 1 hour yung late nga. Lang. Nawala yung ano. Tropa niyo to, di ba? Nila Eton, si Manalo. Yan, 53 minutes late. Naka-record pa naman po. Pero huwag ka mag-alala, tawa pala yung ginawa namin doon sa 53 minutes na yan. Wala ka pa namimiss. Sir, di po ako Sana lang. na late. Mahina lang po ang signal. Kaya po nawala po. Mamaya pa yung attendance sa dulo. Ni Malo, mag-join kayo doon sa unang part. Leave kayo, tapos join kayo mamayang before 6. Winner siya. Winner yung ganong mindset. Diba? Kaso naka-record sa akin kung ilang minutes kayo nag-join eh. Pwede na tayo mag-discuss? Like, pwede na ba? Feeling ko, imbis na gumaling si Paz pag pinanood niya to, feeling ko mas may stress pa siya lalo. Anyway. So yan, pagdating sa foreign currency transaction, meron tayong 4 na dates na binabantayan. Meron tayong ordering date, merong transaction date, balance sheet date, and settlement date. Kung ano man yan, Crystal, nagataas ka ng kamay? Napindot lang, sir. Hindi valid ang opinion kapag napindot-pindot yung rings na yan. What if magtanong ako, tapos napindot ko lang rin? Crystal, what is ganito? Tapos, ay, sorry, napindot, natanong lang, napindot si Sal. Anyway, joke lang yun ha. Pwede kayong magkamali. Pwede magkamali. Sige. Saan yung ordering date? Medyo common sense, diba? Yung ordering date, kung kailan ka nag-order. And sabi sa basic accounting, mag-a-account ka lang ng events kapag accountable na siya. Only accountable events yung nire-recognize natin. And yung mere fact na nag-order ka pa lang, wala ka pang entry na gagawin doon. For example, nag-order ka. Sir, kanina pa po ako nandun. Kumina po net. Tapos ganun yung emoji. Recorded talaga to. Maling-mali talaga na naka-on yung cam ko. Ganun magbasa ng message, kailangan mong i-express yung emotion na nakalagay doon sa message. Kasi pag hindi, malolost in translation ka. Di ba? Ganun din kayo, di ba? Dapat ganun kayo. Pag binabasa niyo yung messages ko, tapos merong emoji, gayahin niyo yung emoji para ramdam na ramdam. So again, tandaan nyo, kapag yung given sa problem, ordering date pa lang, wala ka pang entry. Kapag mag-order ka pa lang, wala pang entry. Tandaan nyo yan, basic accounting concept. Yung transaction date, syempre, yun na yung meron ng delivery. Meron ng delivery or meron ng ginawa, yung either sa party. Yun yung transaction date. So sabi dyan, convert the foreign currency units using the spot rate. So ulit, kapag transaction date, syempre, yung gagamitin mo doon, yung spot rate niya, kung kailan ka nakipag-transact. Sabi niya, which is eventually called historical rate as the time passes. So sabi ko kanina, yung spot rate today, kinaumagahan, historical rate na yan. Kaya yun yung sinasabi sa slide. Anyway, kaya doon ako nakaturo kasi nakamonitor ako. Nandito kayo sa meeting, nandun yung slide. Baka natatangaan kayo sa akin, nagalagan ako. Nagsalita na naman siya ng bad words. Talk lang ngayon. So yun na, transaction date kung kailan ka nag-transact. Usually, ito yung delivery date. Tapos, meron tayong tinatawag na balance sheet date. So, balance sheet date. Pagdating sa balance sheet date, ano to sir? Ano tong MA, ML, NMA, NML, NMA, NML? Ano yan? ML lang talaga alam ko dyan, sir. Tapos yung MA, kayo yan.
So, yun. So, sabi dyan, di ba sabi natin, ina-account natin yung foreign currency exchange rate, changes sa exchange rate. So, sabi natin, pag merong movement, pag nagbago yung exchange rate sa transaction date and balance sheet date, merong gain or loss na mangyayari. Kaya kung makikita nyo dyan, nag-record ka yung initial record mo, transaction date, tapos, halimbawa, December 20 ka nakipag-transact. Siyempre, iba yung spot rate nun, ay iba yung rate nun. Halimbawa, yung rate nun ay 50. Pagdating ng balance sheet date, December yung pagbabago ng rate nun sa pagitan ng dates na to, tapos sa balance sheet date, may mag-arise dyan na gain or loss. Tapos, ang gagawin mo daw dyan, ayan, merong gain or loss, sabi dyan. Tapos, from balance sheet date, let's say December 31, tapos, kunyari ng utang ka, pero ang settlement ay, let's say, January 10. So, from December 31 to January 10, 2025 or 2026, may magbabago na naman dun sa exchange rate. Again, sabi natin, almost every hour, every minute, nagbabago yung exchange rate. So, kada move nila, merong gain or loss. So, from balance sheet date, papuntang settlement date, yung movement na naman doon ng exchange rate, may mag-a-arise na naman na gain or loss. So, yun. Kailan lang may mag-a-arise na gain or loss? Between transaction date and balance sheet date, tapos between balance sheet date and settlement date. Pero wala sa ordering date and transaction date kasi nga dito, wala ka pang entry, wala ka pang na-record. So, yun lang. Pagdating ng balance sheet date po, may gagawin tayo. Kailangan daw natin i-identify yung mga MA, ML, NMA, NML, NMA, NML, at cost at FB. Ano ba yan? Yung MA po, monetary asset. Yung ML, monetary liab. Monetary asset at monetary liab. Kalimutan nyo muna yung ML na alam nyo na. So yung MA, monetary asset, yung ML, monetary liab. Yan muna yung meaning niya today. Wala mo ng Mobile Legends and Management Accounting. No, palimutan nyo muna yan. So MA, again, MA, monetary assets. Non-monetary assets, non-monetary liab at cost, non-monetary asset, non-monetary liab at FB. So pagdating kasi dito, ang sabi dyan, sa transaction date, ang gagamitin mo spot rate, tama? Sabi, kapag transaction date, ang gagamitin mo spot rate. Pero pagdating ng balance sheet date, ano na yung gagamitin naming rate, sir, para i-convert yung transaction? Kapag monetary asset daw siya, mamaya natin i-discuss ano yung monetary asset, monetary liab. Pero for now, ito yung rule. Kapag monetary asset siya or monetary liab, gamitin mo daw yung closing rate. Eh di ba sabi natin yung closing rate, yan yung rate ng balance sheet date. So pagdating ng balance sheet date, gamitin mo daw si closing rate kapag ang item ay monetary asset or monetary liab. Pero kapag non-monetary asset or non-monetary liab at cost, ang gamitin mo daw ay historical rate pa rin. Diba? So, ibig sabihin nun, walang gain or loss. Kasi historical rate yung ginamit mo pang recognize, tapos pagdating ng balance sheet date, i-recognize mo ulit siya at historical rate, same lang yan, di ba? So, no gain or loss kapag non-monetary asset or non-monetary liab at cost. Kapag non-monetary asset and non-monetary liab at fair value, ang gagamitin natin ay closing rate. So, again, ang ibig lang sabihin yan, kapag monetary asset or monetary liab, closing rate, parehas lang sila ni non-monetary asset or non-monetary liab at fair value closing rate. So dito lang sa dalawa, mag-a-arise yung gain or loss sa foreign exchange differences. Pero pag non-monetary asset and non-monetary liab at cost, wala. Kasi parehas na historical rate. Spot rate nung time na yun. Mamaya mas mag-gets siya pag nag-illustration na tayo. Pag settlement date, syempre, yung spot rate, kung kailan mo siya binayaran. Medyo common sense yan. So dito. Ano ba kapag kailan natin masasabi na monetary assets or monetary liabilities yung isang item? So meron tayong tatlong basis kailan masasabi na monetary asset, kailan masasabi na monetary liab. Relevant to yung pag-determine na to kasi again, ito yung rule. Meron tayong rule dyan, di ba? Ano ang gagamitin mo kapag monetary asset, kapag monetary liab, non-monetary asset, non-monetary liab. Kaya kailangan yung maintindihan kailan siya monetary asset, kailan siya non-monetary. So ito yung sabi, para daw masabi na monetary assets or monetary liabilities, meron tayong tatlong rules. Sabi niya, kapag ito daw ay units of currency held, for example, cash on hand, cash in bank, automatic yan, monetary yan, di ba? Currency na nga cash na nga yan cash. Ibig sabihin, monetary.
So kapag yung account daw ay units of currency held, automatic monetary yan. So for example nga, cash on hand, cash in bank. So kapag nakakita kayo ng mga cash accounts dun sa problem, automatic yun ay monetary. Sabi dyan, next ay assets to be received in a fixed or determinable number of units of currency. For example, accounts receivable, lease receivable, loans receivable, financial assets at amortized cost, prepaid interest. So kapag nakita niyo yan, yung mga assets daw to be received in a fixed or determinable number of units of currency, automatic yan ay monetary units ang classification. For example, yung accounts receivable, di ba? Pag nagpautang ka, alam mo naman right from the start kung ilan yung sisingilin mo doon sa pinautangan mo. Unless silimot-limot ka, di ba? Or yung pinautang mo ay ganun. So yun lang yung concept. Kapag yung asset daw is to be received in a fixed, di ba? Fixed or determinable. Kaya mong i-determine ilang ma-receive mo at the end of the day, at the end nung contract nyo. For example nga, accounts receivable. Pag nagpautang ka, alam mo naman na yan kung ilan yung ma-receive mo. Halimbawa, nagpautang ka ng merchandise worth 200. Alam mo na yung sisingilin mo, 200. So dahil determinable siya, monetary asset siya, accounts receivable. Tapos, loans receivable, pag nagpautang ka ng loan, di ba? Ang pinaka-interesting dito, itong prepaid interest. So, paki-note dyan, kung nagsusulat man kayo, lahat ng prepaid, lahat ng may word na prepaid ay non-monetary asset and non-monetary liability. Except prepaid interest. Ayan lang yung exception. So, lahat, again, paki-note, lahat ng may word na prepaid, pag may nabasa kayo sa problem, lahat ng may word na prepaid, non-monetary yan. Non-monetary silang lahat. Prepaid rent, prepaid supplies, anything na may word na prepaid. Lahat yan ay non-monetary. Exception lang doon sa rule na yon, prepaid interest. Kasi parang yan, ang treatment sa prepaid interest, kaakibat siya neto. Kaakibat siya ng mga receivable. Pag nagpautang ka, kung may interest man doon, usually determinable na siya, di ba? Kahit i-amortize mo pa yung mga interest na yon. So yun, pakinote na lang kung nakikinig pa kayo. Kailangan nyo makinig kasi may quiz kayo next meeting. Kapal naman ang mukha nyo, di ba? Hindi kinikinig dyan. So yan. Madali lang to, swear. Mas madali tong topic na to kaysa sa yung tuwang-tuwa kayo pag naka-score kayo. So theory lang. Yan. Tandaan nyo ha, kapag may nabasa kayong word na prepaid, automatic yon, non-monetary. Exception dun sa rule na yon, itong prepaid interest. Kasi again, pag nagpautang ka tapos merong interest, usually determinable na yan. Tapos, dito, liabilities to be paid in a fixed or determinable number of units of currency. So pag nakita niyo itong mga to, accounts payable, lease liabilities, loans payable, SSS payable, yan, automatic yan, monetary assets. Kapag may liability na to be paid in a fixed or determinable number of units of currency, mga liabilities na ganyan, automatic monetary. So hindi niyo na kailangang pahirapan yung sarili niyo, pwede niyo yan sa uluhin. Tapos meron din tayong problem mamaya na maraming account classification. Pwede yun na yung i-familiarize nyo para mas madali kapag nag-quiz. Common misconception though, dito nalilito, financial versus monetary classification. Ang gusto ko lang sabihin dyan, hindi porket financial ay automatic na monetary. So for example, yung cash, both financial and monetary. Cash, AR, makita niyo ba yan? Eto, si cash, si AR, di ba? Monetary yan. And financial din yung classification nila. AR, ADA, financial asset at amortized cost, prepaid interest. So yan. Pero ito, financial lang to. Financial asset at FBPL, financial asset at FBOCI, investment in associate, derivatives. Kailangan nyo bang mag-gets yan? Hindi. Ba't nilagay ko yan sa slide? Malay mo, tanong sa theory. Pag tinanong sa inyo sa theory, kapag monetary ba automatic na financial, the answer is false, di ba? Kasi makikita nyo dyan, merong mga accounts na financial lang and monetary lang, meron ding both. So pag tinanong lang kayo sa theory, di ba? Bonus point. Tuwang-tuwaan agad kayo pag nilagay ko siya sa theory. Pag tinanong ko doon, true or false? When an account is financial, it is automatic a monetary account. Pag may nag-true pa dyan, pag may nag-true pa talaga, kukurutin sa singit, promise. Except, kung si ano yan.
Sarap lang. Ay, malapit na tayo mag-problem. Yay! Magigets niyo na rin siya sa wakas, yung mga pinagdaduda ko kanina. Kasi feeling ko talaga nagaganon-ganon lang kayo ngayon. Ano daw yon? Ano daw yung sasabihin ni sir? So, yan. Meron tayong, di ba kanina, meron ng concerns, meron ng accounting concerns, tapos di pa siya natapos, di pa siya nasawa. Meron pa daw siyang other considerations. Habibo. So, yan. Sabi niyan lang sa other considerations, sana all considerate. Feeling ko sinasabi niya na yan. Na-late lang ako ng 3 minutes, na-late lang ako ng 5 minutes, di mo natatanggapin yung project namin, shoot ka. Ay, hindi niya sinabi yun, hindi niya ako minumura, di ba? Hindi niya ako pwedeng marahin. Kahit anong klaseng ano yan, bawal yun. So, yun. Meron na tayong other considerations bago tayo magsagot, no? Sabi niya sa other considerations, shipping terms are also considered. Sana naman, naalala niyo pa to sa discussion niyo sa intermediate accounting, inventory, di ba? FOB shipping point, FOB destination, no? So yan, eto lang, tandaan niyo yan, screenshot niyo, i-note niyo, tatak niyo sa utak niyo, i-record niyo kung ano gusto niyo gawin. Huwag lang kayo matulog ngayon, pakiusap lang. Feeling ko magkakita tayo ngayon na naman sa night market. Yung mga sumakses today, yung mga may natutunan. So yan, sabi diyan, yung shipping terms daw are also considered. Tandaan niyo lang, na kapag FOB shipping point or FOB seller, yung transaction date, di ba relevant yung transaction date kasi yan yung initial recognition natin. Sabi dyan, kapag FOB shipping point or FOB seller, yung transaction date ay the date of shipment. Doon kayo unang magre-record, date of shipment. Pero kapag ang shipping term ay FOB destination or FOB buyer, ang transaction date natin, kung kailan kayo unang magre-record, ay yung date of receiving goods. Kasi 'di ba, ano yung concept ba nito ng FOB shipping point and FOB destination? Sa inventory rules natin, diyan nagta-transfer yung ownership, 'di ba? Kapag FOB shipping point, magta-transfer yung ownership the moment na ma-ship na yung goods. Pero kapag FOB destination, magta-transfer lang yung ownership kapag na-deliver na. So applying yung rules na yon, ito na lang yung tatandaan nyo. Kapag nabasa nyo sa problem, na FOB shipping point daw yung shipping terms, magre-record kayo, unang-unang date na magre-record kayo ay date of shipment. Yun yung hanapin na date of shipment. Pero kapag FOB destination, yung shipping terms, i-record nyo initially at the date of receiving the goods. Yun lang. Kunyari, nagets nyo. Diba? Panggap-panggap muna kayo. Kunyari, okay sir, di ba? Buti pa pag face-to-face, nakikita ko yung mga mukha nyo kung makagano na ng masiwahi. Tapos kunyari, nag-cellphone, nagatingin ng slide si Ethan. Diba? Buti pa doon nakita ko kayo Pero nag-online lang tayo today kasi holiday ako, tapos magapunta ako sa school. Hindi ko siya naramdaman. Kainit-init pa dyan. Okay na to, di ba? Nasa bahay lang kayo. Okay na yan. Alam ko mas pabor yan sa inyo. Last na lang pala tayo, last 2 meetings. Last 3, kasama to ngayon. Tapos mag-exam na. Okay. So, punta na tayo sa bakit bakas hindi ko sinanto sa inyo? Punta tayo sa problem. Makinig kayo ha, dito nyo na kailangang makinig. Nyo muna, pakitago nyo, pakibulsa nyo muna yung mga tawa-tawa nyo. This time, kailangan nyo na makinig dito sa illustration para mag-gets nyo siya. So yan. Sabi natin, meron tayong dalawang exposure, di ba? Exposed liability and exposed asset. So unahin natin sa exposed liability. Sabi natin, yung exposed liability, nangyayari siya kapag nag-import ka. Kasi nga, kapag nag-import ka, ikaw yung may utang. Yung exposed asset, nangyayari siya kapag nag-export ka. Kasi ikaw yung may sisingilin, asset. Power si Charlene. Charlene, saktong-sakto yung pagpasok mo. Illustration 1 na tayo. Illustration 1 na. Kararating mo lang ba talaga or nandito ka na kanina? Ano lang, 1 hour 11 minutes ka lang late. Pero winner pa rin yung mga natira. Ilan pa may nawawala pa sa inyo eh. So yan, punta na tayo dito ha. Makinig na kayo, please lang. Makinig na kayo. Kahit ako naman yung may kasalanan, joke ako ng joke. Ganyan yan siya, gaslighter yan siya. Victim blaming.
manipulation tactics. Kanina ko ba matututunan yan? Sa kanya rin. Bakit ganyan? Ayoko na. So yan, punta tayo dyan. So again, sabi natin meron dalawang types ng exposure, di ba? Exposed liability and exposed asset. Sabi natin, yung exposed liability, nag-a-arise yan kapag import yung transaction kasi ikaw yung may utang. Yung exposed asset, nag-a-arise yan kapag export transaction kasi ikaw naman yung isisingilin. So example natin to. Sabi dyan, on December 1, Petra Corporation, bading, sobrang bading ng example natin, Petra. Ay, hindi niyo pala range ng humor yun, yung may bading-bading. Baka may ma-open dyan. Di ba, Mar? Baka ma-open si Mar Louie. Pala yan. So yan, sabi dyan, on December 1, 2019, Petra Corporation ordered equipment, FOB shipping point, from an American company for $10,000 US. Homokoji ka, Mar? Wait, hindi naman yan homokojic si Mar. So yan. Sabi dyan, hoy, makinig kayo. Ha? May namatay na naman na joke. Ganun siya. Okay. Okay, Mar. Ano yan? Bakit dalawa na yung account mo? Mag-join ka na naman, Mar Louie Rodriguez. Bakit? Dalawa-dalawa gid yung account mo? Recording yung isa, sir. O, i-mute mo yan. Naririnig ko yung boses ko na sobrang lamig. Sobrang lamig sa tenga, pero sobrang init sa ulo. Sige na, pakimute yan. So, yun. Balik na tayo sa kwento, please. May kwento kayo. May kwento to, di ba? Puro tayo kwento. Dami nating ebas. Hindi na tayo tapos-tapos. So, yun. Sabi niya, on December 1, 2019, balik tayo sa kwento, si Petra daw, nag-order ng equipment, FOB shipping point. So, relevant yung shipping term, di ba? Kasi sabi natin, kapag FOB shipping point, ang transaction date ay date of shipment. Di ba? Sabi natin relevant yan. So, dapat alam nyo na ngayon na dahil FOB shipping point yan, ang hahanapin nyo ay date of shipment. So, sabi niya, the equipment was shipped. So, yun na. Binanggit na dyan. Ibig sabihin, yan yung transaction date. Dyan kayo unang mag-record. Sabi niya, the equipment was shipped and invoiced to Petra on December 16. Ibig sabihin, yan yung transaction date. December 16, 2019. Yung December 1, ano yan? Ano yung, di ba meron tayong 4 na dates? Ano yung December 1? Paki-comment. Sasampalin si Joylyn. Kako anong date yan? Hindi rate yung ordering date. Sino yung nagsagot ng ordering date? Sino yun? Ikaw yung sasampal kay Joylyn. Dahil tama ka. Si Kim. Yan. May utang kang sampal sa akin. Smooth lang. Ayoko na. Record naman to, sir. Okay lang. Pero send ko pa yun sa SAS. Bakit? Wait lang ha. Mag-iyak lang. Okay na, napunasan ko na yung luha ko. Back to character. So yan. Yung December 1, i-recall natin yung 4 na dates na binabanggit ko kanina. Yung December 1, syempre yan si ordering date. Kasi December 1, nag-order. Sabi natin, yung shipping terms, relevant yun kasi doon kayo mag-identify kung kailan yung transaction, ano yung next na date? Ano yung next na date? Ito, transaction date. Ordering date, transaction date, balance sheet date, and settlement date. So, balik tayo dito. So, yan.
Yung December 16, yan na si transaction date. Kasi sabi natin, kapag FOB shipping point, ang hahanapin mo na transaction date ay yung the date kung kailan shinip. Tapos sabi dyan, Petra paid the invoice on January 15, 2020. So yan. Ano yung January 15, 2020? Ano yan? Doon sa apat na dates. Yan yung settlement date, di ba? So December 1, ordering date. December transaction date. December 31, kahit hindi dyan binanggit, malamang yun yung balance sheet date. Tapos January 15, 2020, siya si settlement date. So yun yung apat na dates na kailangan natin bantayan. Di ba? So sabi dyan, relevant spot rates for US dollars on the respective dates are as follows. December 1, 2019, nagbigay siya ng selling spot rate. Relevant ba yung December 1? Question, relevant ba yung December 1? Na rates na binigay? Huy, ano yan? No, di ba? Hindi yan relevant kasi sabi natin, sa ordering date, nagbalik pa ako ng slide kanina, naka-attach na pala siya dyan. Yung ordering date, no entry pa, di ba? No entry yet. So, nung December 1, yan yung ordering date na determine natin kanina. Ibig sabihin, wala ka pang i-record dyan. So, irrelevant yung rates para sa date na yan. Tapos, binigay yung December 16, December 31, tapos January 15, binigyan ka dyan. Pero ang panglito dyan is, sir, bakit dalawang rates yung binigay? Yes, conversion rates yan, pero meron kasing dalawang types ng rate. Meron dalawang types ng conversion rate. Pwedeng spot rate, pwedeng buying rate, pwede ring selling spot rate. Ano yung pinagkaiba and ano yung gagamitin natin? So, para mag-gets nyo siya, makinig kayo, nilagyan ko siya ng kwento. So, ito yung kwento. Ay, nakita niyo dyan. Si Bading, si Petrang Bading, di ba? Si Bading, sabi si Petra, si Bakla na lang sa kanya. Si Baklang Petra, eto siya, di ba? Nasa taas. Nakita niyo yan. Sabi niya, si Petra, anong ginawa ni Petra? Nag-order siya, nag-import ng equipment. So, ibig sabihin, exposed liability kasi siya yung merong utang. So, si Petra ngayon, and yung transaction pala ay denominated in US dollar. So, si Petra, nasa Pilipinas yan. Si Petra ay nasa Pilipinas. Ang currency niya ay peso. Tapos, yung katransact niya ay American company, AFAM, so US dollar. So, yan ay example ng foreign currency transaction. Tapos, exposed liability siya kasi importing transaction. So, ano nangyari dito? Paano natin ma-determine ano yung gagamitin nating spot rate? Buying ba or selling? So, ganito yung kwento. Sabi ni Baklang Petra, bank. Sabi niya sa bank, kinausap niya yung bank. For example lang ha, pumunta siya ng bank. Sabi niya, hoy bank, umutang kasi ako ng equipment. Tapos, kailangan ko siyang bayaran in US dollar. Sabi niya, kaso yung pera ko na hawak ko, in peso. Sabi niya sa bank. Sabi niya, yan, pinakita niyo dyan, from Petra, papuntang bank, Philippine peso. Kasi nga, yung hawak na pera ni Petra ay peso. Sabi niya, kailangan ko ng US dollar pambayad doon sa utang ko na equipment. Kasi baka pag binayaran ko ng peso, yung American company na pinag-utangan ko ng equipment, isampal sa akin, di ba? Kung gaano kakapal yung Philippine peso na ibigay ko sa kanya. Pwede ba yun? US company yung katransact mo, bayaran mo ng Philippine peso. Kung hindi ka minura-mura niyan, di ba? Anuhin ko yan. So yun, sabi ni Petra, hoy bank, kailangan ko ng US dollar pang bayad doon sa in-import ko. Kasi kailangan ko magbayad in USD. So yun yung kwento niya, nagpaawa siya sa bank. So sabi ng bank, okay, di ba? Nonchalant yung bank, okay. Sabi niya, sige, meron akong US dollar. So, pwede kitang bentahan. Bibilin ko yung peso mo, ibebenta ko sa'yo yung US dollar. So, anong gagawin ni Petra? Siyempre, natuwa siya. May pambayad na siya, di ba? May pambayad na siya. Okay, sabi niya. So, po ngayon, meron ng hawak na US dollar si Petra kasi binenta niya yung peso, binili ni bank, binigyan siya ng US dollar. So, meron na ngayong US dollar na hawak si Petra, hindi na peso. Anong gagawin niya ngayon? Kailangan mag-Starbucks siya. Siyempre, pambayad niya yun. Pambayad niya yung US dollar kay US company. Sabi niya, hoy ate ko, syempre, ko yung dulo niya ni ate ko. Ay, ate ko, sabi niya, magbayad na ako ng, nung in-import ko sa'yo. Sabi niya. So, yun. From Petra, makita niyo yung arrow, from Petra,
papunta kay US company, nandun na yung US dollar. So, ano nangyari doon sa kwento? Si Petra, ang hawak niya initially ay Philippine peso, di ba? Tapos, ang transaction niya with the US company, denominated in US dollar. So, hindi siya pwedeng magbayad ng peso. Ang ginawa niya, binenta niya yung peso na hawak niya papunta sa bank, then binili yun ng bank, pinalitan ng US dollar. Nung meron na siyang US dollar, binayad niya na ngayon dun sa katransact niya. So, gamit yung story na yan, gamit yung case na yan, ano yung gagamitin natin dyan na spot rate? Ang gagamitin natin dyan ay selling spot rate. So, titingin kayo palagi sa point of view ni bank. Titingin kayo palagi sa point of view ni bank. Ano ba yung ginawa ni bank? Binili niya yung peso na hawak ni Petra. Kaya, sell. Binentahan niya ng US dollar. Binentahan niya pala ng US dollar si Petra. Binentahan niya, ganun yung point of view. Binentahan niya ng US dollar si Petra. Kaya ang gagamitin natin ay selling rate. Point of view ni bank. Point of view ni bank. So, ito yung rule para hindi kayo mahirapan pa mag-analyze. Tandaan nyo, kapag buying yung transaction or importing, kapag halimbawa yung case nag-import, bumibili siya, baliktarin nyo lang. Buying to, di ba? Kasi importing. Kapag buying yung transaction, selling spot rate yung gagamitin nyo. Pero kapag selling yung transaction, kapag ikaw na yung nagbenta dito, buying spot rate yung gagamitin nyo. Para hindi na kayo malito. Baliktarin nyo lang. Mamaya, although hindi pa natin na-discuss yung exporting transaction, ganun lang yung rule. Kapag ikaw yung nag-i-import, ikaw yung bumibili, ang gagamitin mong spot rate ay selling kasi point of view ni bank. Pero para hindi ka na mag-analyze ng ganito, ganun na lang yung rule. Pag ikaw yung bumibili, pag buying yung transaction, selling yung gamitin mo, kabaliktaran. Pero kapag ikaw yung nagbebenta, buying spot rate yung gagamitin mo. Nagets niyo yun? Yun na lang yung rule para hindi na kayo mag-isip. Hindi na kayo mag-isip. Kailangan nyo mag-isip. Diba? Pwede ba yun? Hindi kayo mag-isip. Siyempre hindi. So yan. Na-establish natin yung rule na kapag buying yung transaction, selling spot rate yung gagamitin nyo. So again, kaya nandiyan na yan, naka-highlight na yung red, selling spot rate. Kasi na-establish na natin na yan yung gagamitin nating spot rate based sa point of view ni bank. Kasi ang ginawa ni bank, nagbenta siya ng US dollar kay Petra para merong pambayad si Petra kay US company. So ngayon, sagutin na natin yung required sa question. Sabi sa question, si Calizo. Welcome back, Kim. So yan. Sabi sa question, sabi sa requirement, prepare all entries on Petra Corporation's book to record the above transaction. So kailangan na nating mag-journal entry. So kailangan yung balikan yung basic accounting nyo. Number 2, determine daw the foreign exchange gains or loss on December 16, December 31, blah, blah, blah. Tapos, on December 39, on December 39, wait ba? On December 31, 2019, magkano daw yung balance ng accounts payable and magkano daw yung balance ng equipment? Siyempre, hindi nyo na lang sagutin. Okay. Although na-identify natin to kanina, balikan natin to. Yung December 16, again, ay pag nagsasagot kayo ng ganitong problem, ang mai-recommend ko ay i-determine nyo yung mga dates para hindi kayo malito kung kailan kayo magre-record. So, yung December 16, dahil yan yung shipment date, yan si ordering date si December 1. No, you're wrong. Hindi natin pwedeng ulitin yung story. Crying emoji. What if mag-cry talaga ako ng totoo dito? Namimihasa, palibasa, ginas emoji na binabasa ko. Pwede mamayang alas 10 na tayo mag-cry-cry. Ngayon, ano lang muna, tawa lang muna tayo. Out of character. Wala yung kwento, walang kwento. Hindi na natin ulitin yun. Ano na lang, panoorin mo na lang sa panoorin mo na lang sa recording ng iba. Basta ang gist, ang kwento ko kanina, ang say ni bakla. Gago talaga. Ay, joke lang, naka-record. So, yan. Yung December 1, or ano nga to? Ang sabi ko lang doon, ang gist ng kwento is, kapag buying transaction, kapag nag-i-import ka, ang gagamitin mo, yung kabaliktaran niya, selling. Kapag ikaw naman yung nagbebenta, kapag selling transaction, ang gagamitin mo ay buying. Mamaya ma-determine natin. May next kwento pa naman, doon ka na lang mag-abang sa, sa series 2 eh. Series 2 siya. Mamaya meron tayong part 2. May next kwento. So again, na-determine natin yung dates. December 1, ordering date. December 16, transaction date. December 31, balance sheet date.
January 15, settlement date. Yan na yan. So, sagutin natin yung tanong. Ano ang nangyari? So, puntahan natin. Sabi dyan kasi, prepare all entries on Petra Corporation's book to record the above transaction. Sabi niya ganun. So, noong December 1, sabi natin ordering date pa lang yan. So, no entry. Diba? Ito yan. Ordering date, no entry. Ordering date, no entry. Natandaan. So, punta na tayo ng December 16. Diba? Na-establish na natin na yung gagamitin nating spot rate dahil buying transaction to ay selling spot rate. So, eto na. Paki-disregard na yung buying spot rate. Focus na kayo dito sa selling spot rate. So, pagdating ng December 16, ano yung sabi? Sa transaction date, ang gagamitin daw ay spot rate ng date na yon. Tama? So, paano, ilan natin i-record? Magkano natin i-record yung equipment? So, ang sabi doon, US dollar is equal to 50 pesos, yung spot rate noong December 16. So, pagdating ng December 16, para ma-record mo yung transaction, mag-debit ka ng equipment, mag-credit ka ng accounts payable. Kasi may utang ka, di ba? Nag-import ka. Bumili ka ng equipment, pero utang. So, debit equipment, 500,000. Accounts payable, 500,000. So, yun yung sasabi ko. Kapag importing transaction, kaya exposed liability kasi meron kang utang, accounts payable. Meron kang utang, accounts payable, kailangan mong bayaran, di ba? So, binili mo yung equipment, pero utang. Binili, pero utang. Nag-import ka ng equipment, pero utang. Ang question lang dyan is, magkano natin siya i-record? So, kaya dapat alam niyo yung mga spot rates na gagamitin. So, sabi natin, kapag buying yung transaction, kapag importing yung transaction, ang hahanapin mong rate ay selling spot rate. Tapos, na-establish natin na yung December 16, si transaction date. So, dyan tayo unang magre-record. So, ito yung gagamitin natin, 50. So, 50 pesos per USD, per 1 US dollar. So, times mo siya sa 10,000 US dollar, makukuha natin si 500,000 pesos para sa equipment. Nagets niyo yan? December 16, bakit 500,000? Kasi ang gagamitin natin si selling spot rate ng December 16 kung kailan sila nag-transact. So, yan. Next, anong next entry? Ang next entry ay nung December 31 na 2021 or the balance sheet date. Ito. So, ano nangyari? Nung balance sheet date, from 50 pesos na selling spot rate nung December 16, nung pagdating ng December 31, 51 na daw yung exchange rate. So, ano nangyari doon? So, ano nangyari? Bakit nag-record tayo ng foreign exchange loss? Then, nadagdagan yung accounts payable natin. Paano nangyari yon? Kasi, tumaas yung exchange rate ng 51. So, 51 minus 50 times 10,000. Ibig sabihin, may nadagdag sa utang mo na 10,000. So, accounts payable, dagdagan mo ng 10,000, then mag-record ka ng foreign exchange loss, 10,000. Meron ako actually ginawang table dyan. Ito yung alternative computation natin pag nahihirapan kayong mag-compute. Paano natin siya gagawin? So, ang gagawin nyo, i-plot nyo lang. Ano ba yung balance ng accounts payable as of certain date? So, for example dito, nung transaction date, magkano mo na-record yung accounts payable mo? Di ba sabi natin, noong December 16, ang accounts payable mo, yung utang mo, 10,000 times 50, then that's 500,000, di ba? Pero, pagdating ng balance sheet date, naging 51 na yung exchange rate. So, pagdating ng balance sheet date, i-determine mo, ilan na ba yung accounts payable mo, ilan na ba yung utang mo. So, 51 pesos, dahil yan na yung spot rate noong December 31. So, 51 times 10,000, naging 510 na yung utang mo. So, ngayon, tanongin mo yung sarili mo, yung utang ko na dating 500,000, naging 510. Masaya ba ako malungkot? Utang ko lumaki. Parang utang ng Pilipinas, di ba? Lumaki. Masaya ka ba malungkot? Paki-react. Masaya ka ba malungkot? Malungkot, di ba? O, di ba? Sinto ka, Eliza. Bakit kayo naghahaha dyan ngayon? O, pinapari ako, di ba, sa inyo? So, masaya kayo? O, tingnan mo. O, bakit naghahaha kayo ngayon? So, masaya kayo na tumaas yung utang nyo? Grabe. Hindi ko kayo maintindihan. Grabe yung signal nyo. Kuhang-kuha nyo talaga yung ko. So again, going back, malungkot ka, di ba? Kasi yung utang mo na 500,000, naging 510.
So pag hindi ka marunong mag-analyze kung ano nangyayari sa problem, kapain mo na lang yung emosyon mo. Diba? Baka marinig ko si Wahi doon sa habang nag-quiz. Masaya ba ako malungkot? Diba? Okay lang yan. Kahit marinig ko kayo sa quiz, nagaganyan kayo. Parang sobrang nakaka-proud. Yay, natututo sila sa akin. Huwag nyo lang i-apply naman sa sa defense, sa ibang subject. Baka ba nag-defense nagsalita. Ewan ko. Ewan ko sa inyo. So, ang answer ay, malungkot ka, di ba? Kasi lumaki yung utang mo. So, from 500,000, naging 510. So, malungkot ka. Gano'n ka kalungkot? Mga 10,000 na lungkot, sir. So, yun. Kaya, napalabas natin na meron tayong 10,000 na lungkot or 10,000 na loss. Kaya pag na-record natin yan yung sinasabi natin na kapag nagbago yung exchange rate, nagkakaroon ng gains or losses. Sa case natin, utang na transaction to. From 500, naging 510, edi malungkot ka, di ba? Mga 10,000 na lungkot. Kaya para ma-recognize mo yung 10,000 na lungkot, i-record mo siya as foreign exchange loss, EL, 10,000, accounts payable, dagdagan mo yung utang mo ng 10,000. Nagets niyo yun? Nagets niyo yun? Bakit nag-record tayo ng 10,000 na loss? Kasi nga, pag nagbago yung foreign exchange rate, maapektuhan yung utang natin. So, ito yung sinasabi ko, na hindi porket exchange rate, mag-hard up ka na, di ba? Alam mo naman yung Pilipinas, heavy tayo sa import, di ba? Nag-import tayo ng mga goods, di ba? Pati bigas nga, gina-import natin. Tapos, pag nagtaas yung foreign exchange rate, si heart react kayo doon. Tapos, tuwan-tuwa kayo, yes, nangyari lang yan ng time ni Duterte and ni Marcos, di ba? Tuwan-tuwa pa kayo kasi ang taas ng palitan. Pero nakikita niyo diyan sa illustration, ano nangyayari kapag tumaas ang foreign exchange rate? Pag tumaas ang foreign exchange rate, tataas din yung peso na kailangan nating ilabas para mabayaran yon. Ang effect, mas mataas yung kailangan nating ilabas na peso para mabayaran yung dati na maliit. Then pati yung prices ng goods affected, kaya merong inflation, di ba? Kaya pag may nakita ko naka-heart react sa post ng Rappler o ng ABS, kapag tumaas yung exchange rate, takwil talaga kita. Huwag mo sabihin na teacher mo ako sa advanced accounting talaga. Ay, kapal. Pag minention mo pa ako, block ka sa akin. Ano ka sa akin? Ganun fan ka ng Tigre ng Norte? Ha? May mag-comment pa yan dun. Yes, nangyari lang yan sa time ni Tatay Digong at ni Marcos. Tapos clap, di ba? Kala mo maganda yon. Tuwang-tuwa kayo doon. So ngayon, sana naintindihan nyo na hindi palaging maganda yung effect niyan. Maganda lang siya in short run para sa mga may kamag-anak na OFW. Pero yung effect nun, mag-offset lang siya kasi tataas din yung presyo ng mabilihin kasi kailangan natin maglabas ng mas malaking pera. Then ganun, tayo talaga ang affected, major na affected pag ganyan yung case, pag tumaas yung foreign exchange rate. Kasi tataas yung utang natin. So magkakaroon tayo ng losses. No? Sana i-gets nyo na hindi siya heartable, hindi siya heart material pag tumaas yung foreign exchange rate. So yun lang. So ano next na gagawin natin? Uy, seryoso ako, wala nang makita mag-heart react. Pag nakita ko siguro kayo din naka-sad, parang naka-proud. 98 final grade. Natuto siya, magaling na siyang magkapa ng emosyon. May emotional intelligence. Wow, sana all. Oo nga, para magpapansin kayo sa akin, ganon. Lahat ng mga posts ng simula ngayon, niyo na, i-sad react niyo na. Wala, hindi natin, may mga apologies dito. Walang ibang acceptable na color. Pink lang. Joke lang, bawal sila kami mag-promote. Wala, hindi naka-record yan, di ba? Pakibura, pakikat. Pakisendan nyo ako ng recorded version na to. Para alam ko kung saan akong part magsasorry, magpa-public apology.
Sorry po, ginawa ko lang po yun para maaliw ang klase at the expense of my license. Uhu. Sarap na. Uy, next na. So yan, punta na tayo dito. Punta na tayo dito. Ano nang next na date? Settlement date, di ba? So tapos na tayo sa balance sheet date, punta na tayo sa settlement date. So yung settlement date, eto na yung magbabayad ka na. So again, disregard natin si buying spot rate. Ang gagamitin na natin ay selling spot rate. So paano na nangyari na magre-recognize tayo dito? Ang entry na dito sa January 15, 2020 ay accounts payable debit, credit, foreign exchange gain, PL. So paano nangyari yan? So para ma-analyze niyo yan, again, ito yung sinasuggest ko, no? Gumawa kayo ng table. Itong table na to, itong alternative. So ito siya. So nung balance sheet date, na-determine natin na yung AP balance mo ay 510,000 kasi 51 times 10,000 USD. Pero pagdating ng settlement date, nung bayaran na, ang value na lang na accounts payable mo ay 505,000 kasi 50.5 na lang yung selling spot rate. So 50.5 times 10,000, that's 505,000. Tama? So ang nangyari dyan, ganun ulit, kapain mo ulit yung emotion mo. Yung utang ko, from 510, ngayon, 505 na lang. Sana all, di ba? So from 510, naging 505, nabawasan yung utang mo, masaya ka, malungkot. Ako, kahit ganyan yung case, malungkot pa rin ako. Joke lang yun, joke lang. Yung 1,000, tapos naging 505 na lang, dahil dun sa pagbabago ng foreign exchange rate. So dahil masaya ka, gano'n ka kasaya? Mga 5,000 gain, di ba? Mga 5,000 gain yung saya mo. So dahil masaya ka, ang gagawin mo, i-debit mo si accounts payable para mabawasan 5,000, tapos magki-credit ka na PL 5,000. So ganun lang siya. Ang normal balance ng accounts payable, di ba liability yan? Credit, nasa credit side yan. Pag kin-credit mo siya sa entry, madadagdagan. Pag dinebit mo siya sa entry, mababawasan. Kaya nung nagka-loss ka, nung balance sheet date, 10,000, kin-credit mo siya para madagdagan yung accounts payable. Tapos nung nabawasan naman siya ng settlement date, dinebit mo siya para mabawasan. Kasi ang normal balance niya nga, credit. Kailangan yung balikan yung basic accounting niya. Tapos, ano na nangyari? Ano nangyari yan? Ano nangyari? Bakit tayo nag-entry nito ng January 15? Bakit merong cash, foreign currency, tapos cash, ganyan. Natatandaan niyo yung kwento ni Petra? Except syempre kay... Sino nga yun yung nagpapakwento kanina? Si Miss Calizo. So yun, natatandaan niyo yung kwento ni Petra. Ano nga yung ginawa ni Petra? Nagbenta siya ng peso kay bank, kapalit ng US dollar. So eto na yung case na yan. Dahil nagbenta siya, eto yung cash in peso yan, nilabas niya ng 505, tapos binigyan siya ng bank ng cash, foreign currency, 505. So eto yung case na yan, eto yung next entry. So yung cash, kaya mapapansin niyo, dalawang cash account yung nandyan sa entry. Nagbawas siya ng cash in Philippine peso, 505,000, tapos nagkaroon siya ng cash, debit, foreign currency, 505,000. Ganyan yung case, binenta niya yung peso niya, papalit ng foreign currency. Tapos, ano nang next niyang gagawin? Yung accounts payable niya, di ba yung balance ng accounts payable niya? 505,000 as of the settlement date. Eh, di ba bayaran niya na? Ipangbabayad niya na ngayon yung binili niyang foreign currency accounts payable debit para mag-zero out na kasi ang ending balance ng accounts payable ay 505, di ba? So, para matanggal na yan, kasi babayaran mo na, i-debit mo na siya. Accounts payable debit, 505. Tapos, ipambayad mo na ngayon si cash, foreign currency, 505. So, wala ka ng utang kasi na-zero out na yung accounts payable, pero wala ka na ring hawak na foreign currency kasi pinambayad mo na dito. Dinebit mo siya dito nung bumili ka sa bank, tapos kin-credit mo siya dito nung pinambayad mo siya sa katransact mo. So, eto yung kwento. Nung bumili ka ng foreign currency sa bank, eto yung nangyari. Binigyan ka ng cash foreign currency debit, tapos nung pinambayad mo na siya, i-credit mo na ngayon yung cash foreign currency credit. Nasundan niyo yan? So, ang effect, wala ka ng utang, tapos wala ka na ring hawak na foreign currency kasi pinambayad mo na. Agats niyo na yan?
Ganun lang. Magkapa lang kayo ng imong emosyon. Tanongin mo lang yung sarili mo kung masaya ka pa ba sa ginagawa mo or dapat mo nang tigilan kasi it's mentally draining and wala ka namang napapala. Asa-asa ka lang ganyan. Uy, hindi kasama sa discussion yan. Walang ganun. Hindi kasama yan ha. Walang ganun. Wait lang. So yan na yun. Yan na yung case kapag sobra. Sad boy. Kulang yung hashtag mo. Dapat merong manipulative sa dulo. Sa unahan. Manipulative sad boy. Manipulative sad boy. Gaslighter. Manipulator. Mixed signal. Walking red flag. You name it. Sige. Sige na. Ako na. Ako na eh. Pinote ko lang. Yung nagsabi na yan na sad boy. Si Miss Balderas. Wala pang 10 PM talaga, correct. Out of character tayo today. Yung relapse character natin dapat may 10 PM pa yun. So again, going back, feeling ko may sinto-sinto talaga tayo na gatawa, tapos pagkabalik na naman sa discussion. Anyway, so yan. Yan yung kwento ha. Yan, ganyan yung gagawin nyo, ganyan yung way ng pag-solve nyo kapag importing transaction. So tapos na tayo sa exposed liability. Ganyan lang yung gagawin nyo ha. Kapag importing transaction, again, ang gagamitin yung rate ay selling spot rate based sa kwento ni Baklang Petra. Pero parang hindi na kayo mag-analyze, kapag buying transaction, balik na rin nyo lang, selling yung kunin nyo. Kapag selling, ang gagamitin nyo ay buying based naman dito sa next natin na i-discuss. Tayo, maglipat. Sagutin ko pa pala. May kailangan pa pala tayong sagutin, di ba? So yan. How much is the foreign exchange gain or loss on December 16? Answer is 0 kasi ordering date pa lang yan. Ay, wala pa pala yan. Kasi between ordering date and transaction date, wala pang gain or loss, di ba? Based dito. So answer, ng December 16, magkano yung foreign exchange gain or loss on December 16? Answer is 0. Kasi again, between ordering date and transaction date, wala pang gain or loss na magaganap. Kasi nga no entry naman dito eh. So 0. Magkano daw yung foreign exchange gain or loss on December 31, 2919? May ganyan bang date? 2919? 2019 yan. Common sense, di ba? Ano yan? Future? Date sa future yan? Hindi. So yan. Magkano daw yung foreign exchange gain or loss noong December 31, 2019? Ang answer ay, based sa discussion natin, 10,000 loss. Ito yan, makikita niyo dyan. Magkano daw yung foreign exchange gain or loss noong January 15, 2020? Answer ay 5,000 gain. Tapos, on December 31, 2019, magkano daw yung balance ng accounts payable? Be careful sa date ha. Ang tinatanong dyan ay December 31, 2019. Tama? Kung ang tanong dyan ay January 15, 2020, 0 na yung accounts payable kasi bayad na yan eh. Pero nung balance sheet date, December 31, 2019, magkano ba yung 80 balance mo? 510 kasi 51 peso per US dollar times 10,000 US dollar. So 501. Yung value ng equipment as is at 500,000 kasi nga measured lang yan at historical cost. So yan. Well, at saka kung makita nyo naman dito sa entries natin, di na nag-move yung equipment at 500,000. So as is, equipment, 500,000. Pero yung accounts payable, wag kayong magkamali, ng isagot dyan ay 500 or 505 kasi ang tinatanong ay December 31, balance sheet date. And nung balance sheet date, ang selling spot rate ay 51. So 51 times 10,000, eto yan, 510,000. Na na-compute na natin kanina. So eto yung answer para sa problem na to. Bibigay ko sa inyo yung slide na to, huwag kayong mag-alala. Kagaya ng pagbigay ko sa kanya lahat. Joke lang. Wait lang. Kailangan na akong basahin message. Baka dyan pa maglitaw yung notif. Oh, yun na nga. Hindi nyo nababasa yung nasa screen ko? Ilang oras matatapos class mo, labas tayo. Hindi nyo nabasa yun? Ito notif? Bakit hindi ka nagre-respond, baby? Busy ka ba?
Nakaka-master. Ano na lang no? Nabubuhay na lang sa sa delusion. Sobrang delulu, di ba? Okay lang yan. Yan talaga kapag bored na bored sa buhay. So yun, punta na tayo dito ha. Okay na. Break na ulit sa tawa-tawa para makatapos na tayo ng maaga. So yan, tapos na tayo sa exposed layab. Kasi yung case natin kanina, tayo yung nag-i-import. Import? Sobrang lambot. Import. Tayo nag-i-import. Tayo yung nag-i-import, di ba? Kaya sabi natin, kapag tayo yung nag-i-import, kapag buying yung transaction, exposed layab. Kasi tayo yung may utang. Based sa example natin kanina, meron tayong accounts payable. Accounts payable is utang, di ba? Kaya meron tayong exposed liability. So eto sa case naman natin, sa second case, meron tayong exporting transaction. Tayo naman yung bumibenta palabas. So meron tayong exposed asset kasi meron tayong sama ng loob. Broken heart. Hinanakit. Wala nang ibang other answer. Meron tayong yun, yung binanggit ko. No other acceptable answer, yun lang yun. Charot lang. So meron tayong accounts receivable. Meron tayong sisingilin, yung mga ininvest natin sa kanya, sa maling tao, singilin natin yun. Diba? Pag binigyan mo ng pang-allowance, ng singilin yun. Bawal yun i-thank you. Medyo lang. Going back, litong-lito na kayo kung ano ba talaga yung dapat yung matutunan. Diba? Imbis na matuto, tumulo ang luha. Tayo ka na. Wait lang. 30 seconds. Magapunas lang ako ng luha. I'm back. Healed person na ulit ako. Ay. Ayan. Okay na. Nakita niyo na ulit ako. Uy, hindi tayo magiging sugar daddy. Bawal yan. Mag-i-invest lang tayo ng time and effort pero hindi ng pera. Kasi saan ko kukulin yung pera? Yung stress nga na ina-overthink ko, sino yung nayupa ko na hindi nagbayad sa inyo? Seryoso. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin, sino yung bogo sa inyo? Hindi nagbayad ng stress sa quiz. Susunod talaga, sobrang weird niya na, pero hihingan ko na kayo ng listahan ng class nyo. Tapos magalagay na doon sa gilid paid, tapos papirmahan ko na. Feeling nyo kasi kapag CPA may pera, no? Yun yung kayo pay. Pupunta tayo dito para matapos tayo. Hanggang dito na lang siguro yan. Sinabi niya na rin yan, hanggang dito na lang. Ayoko na. So yun. Punta tayo dito. Si Pasi naman, kung maka-sad react dyan, sad girl ka din? Niloko ka din ba? Ang ganda ng music. Narinig niya yung music? Hindi niya narinig. Ano ang title nun? Yung Paano Kung Umibig Ka, Pero May Mahal na Pala Siyang Iba. Pipiliin bang magkasala para ganun? Ano ang title nun? Parang ang sakit. Wala yan. Oo nga, mag-podcast na lang tayo. Gusto niyo yun? Tapos kayo yung mga active listener ko. Sige, pag hindi ko na kayo estudyante, para pwede ko na kayo murahin. Para valid na pag minura kita. Para pwede na kitang murahin. Tapos pwede na tayo mag-budding humor. Pwede ka nang tawaging... Pwede ka nang sabihin na, ay, todo heart si Bading. Pag nag-heart si Miss Manabilang. Oo, holiday nga sana ako ngayon, pero dahil sobrang mahal ko kayo, sa inyo ko na lang binubuhos lahat ng pagmamahal ko, pinasukan ko pa rin kayo. Ang pangit ng term, pinasukan ko pa rin kayo. So weird. Sobrang boring kasi sa work namin sa Australia. Puro kangaroo na lang yung
Sige na, tuloy na natin to. Please. Sige na, please. Tuloy na natin to. Sinabi ko yan. What if tuloy natin? What if baka mag-work, di ba? What if baka? Sinabi ko yun eh. Okay, nagmamadali na si Joylyn. Ganyan yung gusto ko mga estudyante, yung gustong-gustong matuto, di ba? Last slide na, sir. Please. Sawang-sawa na kami marinig yung boses mo sobrang lamig. Hoy, ano yung mga bottom-bottom na yan? Ano yan? Favorite niyo rin ba yung kanta na yon? Yung, nabaka sa tagal, mahulog ang loob mo sa iba, bawal talaga. Di ba? Pambansang kanta ng taon. Wala nang ibang, yun yung background natin, di ba? Yun yung dapat yung, pag magpo-podcast tayo, yun dapat yung background natin. Lamig ng boses, pero kainit sa ulo. Ala, sino si Kim? Idol niya rin si Queen Tiangge. Same. Parang hindi lilipas yung araw ko na hindi ko pinapakinggan yan. Pag tumutulo yung luha ko, dahil sa sobrang init, yun na lang yung pang-save ng araw ko. Anyway, oo. Fan ako nun nung ad-lib na magbebe. Yung isa ay, baka na, magkatuluyan balang araw, wag naman sana. Di ba? Yung ganun. Sobrang creative ng ad-libs ba? Like, out of this world. Pwede na tayo magklase? Like, pwede na ulit? Back to kadami nating commercial. Feeling ko nagreklamo na yung iba. Ito ba yung pinagastusan ko ng load? Sabi niya, gumastos ako ng 99 para dito sa sa humor na to. Parang hindi worth it. Sige na, mag-ano na tayo. Tuloy na natin to, please. Naalala ko, friends nga pala tayo sa Facebook ng mga iba dyan. Character lang yan ha. Character lang yan sa Facebook, alter ego. Hindi yun representative ng totoong ako. Pero pag gabi na, naalala ko talaga siya. Pero lang. Wala tayo dito. Makinig na. Tapos grade ko, line of 7. Kapal mo naman sa line of 7. Sino yan? Gauran? Mas mahal pa yung load mo kaysa sa grade mo. Grade mo 60, Hindi yan. Feeling ko masusurvive niyo na to, itong topic na to. Kasi why not, di ba? Kadami yung tawa. Kapal naman ang mukha niyo pag 0 na naman yung score niyo doon, pag 2 na naman. Tawa ka lang dito sa class ko ngayon. Yan na naman yung kandidato. Kaingay. Anyway, balik na tayo dito para maka-uwi na si Miss Gauran. So yan. Punta na tayo sa kabilang side. Kanina exposed liability, ngayon ay exposed asset. Sabi natin, kapag nag-i-import ka, exposed liability kasi may babayaran ka. Kapag export naman yung transaction, exposed asset kasi ikaw yung may sisingilin, di ba? Nagbenta ka, may sisingilin ka. So dito, sabi niya, Conrada. Kanina, Petra yung pangalan, sobrang modern, sobrang juding, sobrang akla. Tapos ngayon, Conrada, panahon ni Kopong-Kopong. Anyway, wala tayong magawa. Conrada yung nakalagay dyan eh. So sabi dyan, si Conrada, nagsalita yung mabango yung pangalan. Nestor Robles. Yun yun. Sobrang bango.
Nabuhay yung galit ko sa tatay ko eh. Anyway, dahil sa'yo, Conrad. Kasalanan mo. Kasalanan niya ni Conrad. Okay, bagong karakter. Kanina malungkot, masaya, violente, ngayon galit. Okay na yan. So sabi diyan, si Conrada Exports Corporation, nagbenta daw ng merchandise. Yung merchandise daw na yon ay metal crafts to a Canadian corporation. So si Conrada, syempre, pangalan pa lang, Pilipinong-Pilipino yan. Magtataka pa ba? Baka malito ka pa na Philippine entity yan. Nakakita ka ba? Chinese na entity, Conrada yung pangalan. Weird, di ba? So yung Conrada, medyo common sense. Philippine entity yan, si bakla, di ba? So si Conrada Exports Corporation, nag-export daw siya, nagbenta daw siya ng metal crafts to a Canadian company for 10,000 Canadian dollars. Tapos, pertinent information on exchange conversion rates related to this transaction were as follows. So ano na ganyang case na yan? Ang case na yan ay selling, di ba? Nag-export ka, nag-sell. So sabi natin kanina as a rule, para straightforward yung analysis, pag buying, selling spot rate yung gagamitin mo. Kapag selling transaction, ang kukunin mo, dapat na-assume nyo na buying. So disregard na to si selling. Pero, siyempre, gagawin natin yan ng kwento. Gagawin natin ng kwento. So si Canadian company, grabe ka na, Wendell, ngayon ka lang pumasok. 2 hours late, may mas winner pa pala kaya sa kanina. Pag-check ko nung record nung meeting, join, at time na nag-join, 30 minutes. Wow. Wow, may sunog. Alis na ako. Kusang nagsasalita yung mga memes sa utak ko, bakit ganoon? Ano di ba yun? Wow, na ay nasunog. Winner siya. Updated siya. Sino yun? Plus 10. Plus 10 yan. Pagka humor, dapat walang maiiwanan dito. I-ano ko kaya, i-video ko kayo yung mga grades nyo. Tapos yung background music ay upbeat. Tapos wow. 63. Wow. Diba? Yung kasi, ang laki kasi ng impact. Ang laki ng impact ng background music. Ang laki ng background music dun sa video, di ba? So kahit gaano kalungkot yung mga nakikita nilang grades, masaya pa rin sila. Kasi ang lamig ng boses ko, tas ang ganda ng background music. Anyway, going back sa kwento. So ang nangyari dito, di ba, nag-export ka. So si Conrada, pause ko muna yung discussion ko, ma-remove lang ako. Nabalasubas. Kailangan talaga, remind mo sa akin na nasasaktan ako. How dare you? Sinabi ko rin yan. Sinabi ko rin yan sa akin. How dare you hurt me like this? Music. Kailangan. Oy! Ayoko na. Pa-mute mo na yan. Mute mo na talaga yan. Wala, grabe. Parang hindi napawis yung tumutulo. Diba? Parang hindi napawis yung tumutulo eh. Umambon din ba dyan sa inyo? Umambon din ba dyan? Kino-confirm ko lang kung abot dyan yung mga loha ko. Umambon ba? Kasi dito parang makulimlim na siya sa Ubas Road. Pag umambon dyan, alam niyo na yun. Minus point ka sa akin, Picarso. Sir, napindot lang po. I-remove kita sa class kaya, tapos napindot lang din. Napindot ng galit ko.
napatakan ng luha ko, ganun lang yung explanation. Ay, sorry, na-remove kita sa meeting, napatakan ng luha ko. Gago ka eh. Charot lang. Sana talaga hindi ka na kayo estudyante, pero pwede na kita murahin. Miss Picarso. Isang malutong na. Excited na ako. Mag-graduate na nga kayo. So, balik na tayo sa kwento, please lang. Naawa na ako sa sarili ko. Kanina pa ako awang-awa sa sarili ko. Nagatawa lang yan siya, pero deep inside. Ano yan siya? Naiyak. In character lang yan siya. So, yun. Yun nangyari po sa ano na yan. Po, grabe, sobrang... Alala ko na naman, kumain ka na po ba? Tulog ka na po. Ganun din kayo kagalang pag in love kayo. Kadiri. Yak. Hindi ka ganun. Out of character yon, yung nagiging magalang kapag in love. So gross. Yak. Sabalik tayo sa kwento. Wait nga lang. Sobrang sakit ng pinatugtog ni Miss Picarso. Magapulas ako ng luha ko. Anong submissive ang atake, Ethan? Nakilala ko ganyan eh. Nagpupo sa jowa, tapos nagasagot-sagot sa nanay. Sorry po, di na po maulit. Tapos sa nanay nagadabog. So me. Me na yan. Charot lang, hindi ako ganun. Masama lang akong teacher, pero hindi ako masamang anak. Inamin na masama siyang picture. Alam niyo yan, kung gaano ako naging mabuti sa inyo. Sana bago niyo ako ikwento sa iba, na Evel, sana inisip niyo muna kung gaano ako naging mabuti sa inyo, di ba? Si Louie, under ka Louie? Sabi naman. Parang wala yun sa karakter ni Louie yung under. Parang kasi yung karakter ni Louie, pag hindi nabigay yung gusto niya, sisikmuraan niya. Parang ganun yung nakita ko sa kanya. Yung like, bago niya sasabihan ng I love you, sisikmuraan niya muna. Parang ganun. So parang napaka-less likely na ma-under yan si Louie. Si Ethan pa, parang nakita-kita ko. Diba? Soft boy. Pares tayo. S dan yung yung adjective ko, pero sad. Sad boy. S dan yung adjective ko. Ay, ganun. Hindi na talaga kayo natuto. Kahit ako wala na rin ako naintindihan sa pinagsasabi ko. Diba? Parang yung iba sa inyo, sabi niya, parang ang swerte ni Paz. Sana na lang rin ako, di ba? Para hindi ko naranasan tong torture na to today. Charot lang, sana get well soon, Paz. Alam ko mapapanood mo itong video na to. Get well soon. Okay. Sige na, balik na tayo dito. Sino yung nagre-relapse na yan? Sino yung nagre-relapse? Alam ko, sino ba yung walang profile sa Facebook at IG? Ha? Sino ba? May iba ba bang magre-relapse dito? Alangan kayo di ba mga minamahal kayo dyan? Sige na, balik tayo dito. Sobrang out of character ko na. Kaya mo yan. Ano lang, self-affirmation. Pinapractice ko yun everyday. Like, you're a good person.
kahit wala siya. Kaya ganun. You can get through this. Pinakanak ka ng nanay mo na mag-isa. Kaya mo yan. Pupunta tayo dito. Pwede na ba kita i-remove, Ines? Para manahimik na tayo? Pwede na ba? Charot lang. So yun na, balik na tayo dito. Last problem. So ano nangyari dyan? At nanisi ka pa. Anong ikaw kasi eh? Ganyan kayo eh. Palagi na lang masisisi. Background music, pa-play ng background music. Kailan kaya kita? Maxwell yung ba, sir? Tawa na po. Pakilaksahan yung maririnig niya hanggang abot doon hanggang hanggang San Jose Campus, please. Suggest ng Yung abot hanggang San Jose Campus. Yung abot hanggang BSED, major in English. Ay, usap lang. Joke lang, hoy, recorded pala to. Bakit? Ang karakter ko ay oversharer na abnormal. Sana narinig niyo yun, diba? Sino ba yan? Sino ba yun? Hanapin niyo doon sa San Jose Campus. Wala kayo spoil. Balik na tayo dito, please lang. Okay na? Pwede na ako magturo? Pwede na ako magturo, guys? Or mag-iyak na lang ako buong o hindi ako broken ha. Baka seryosohin mo. Part lang to ng humor. Pero minsan napapatanong na rin ako sa sarili ko kung humor pa ba to or mental disorder na siya. Parang minsan nandito siya sa side ng humor. Minsan nandito na siya. Parang kahit ako naguguluhan ako sa sarili ko eh. May sakit ka ba, te? Kasi nag-uusap kami ng sarili ko. Tapos, humor pa ba yan? Sure ka, humor pa ba yan? Or mental disorder na yan? Baka hindi mo na alam mag-draw ng line sa humor at ha? O, di ba nakausap ko yung sarili ko? Tapos naka-record pa to. Core memory. Nag-relapse sa klase. Si Ronnie, bagong balik lang na naman Tineryoso niya talaga yung sinabi ko na mag-join na lang pabalik pag malapit na malapos ang class. Winner. Winner ka. Well, punta na tayo dito. Balik na tayo. Saan na nangyari dyan? So, yun nangyari dyan. Kaya ka pa. Kaya. So, yun nangyari dyan, nag-export siya, di ba? Nag-export siya. Kaya meron siyang exposed na asset. So, yan. So, gagawin natin ng kwento. Paano natin ma-establish na kapag selling transaction, buying rate yung, oo. Yung karakter ko kanina na matino, 10 minutes lang, wala pa. Di ba? Ikaw, Ines, so sobrang ikli ng attention span ko, tinitake for granted mo na siya. Feeling ko mamaya 6 p.m. na, di pa natin natapos 2. Ginawang podcast. So anyway, so ganito na yung kwento ha, paano natin ma-establish na kapag selling yung transaction, buying spot rate, parang nakakonsensya dun sa mga nakapiso wifi. Tapos ganito yung mapapakinggan nila. Sana, nakinig na lang ako sa kwento ni Papa Duduts, di ba? Paano kung handa ka bang magkasala? Huwag lamang siyang mawala. Uy, sana all. So yan. Hindi na natin natapos yung kwento, pero yung kwento ng kalungkutan ko, dawang-daman nyo na. So, punta tayo dito. Ano nangyari dyan?
Tingin kayo sa slide, wag kayo sa akin tumingin. Na. Sobrang out of character ko ba today? Like sa kapag face-to-face yung class, di tayo ganito ka, ano, di ba? Kapal kasi ng mukha nyo kung tatawa kayo sa ano, sa Consolidated FS. Pag may nakita ko nagkatawa-tawa doon, feeling ko mental disorder na yan, hindi na yan humor din. Walang ganun. Walang nakakatawa sa ano, sa Conso FS. Sino matatawa doon, di ba? Ganun kahirap. Kapag may nakatama ng point sa Fury, sigaw-sigaw ka, alam mo may sabong. Kala ko talaga humor nyo lang yun. Tapos, shit, 2, over 65 talaga pala yung score nyo. Parang kinwestiyon ko yung ano ko, yung pagtuturo ko. Like, tama pa ba itong ginagawa ko sa inyo? Sa tamang landas na tayo or tigil na natin to? Di man araw-araw. Pwede magganyan? Beses na rin tayong umihindik. Tama na. Pinabilang Okay ang yun. ating mga Kaya natin yan. Balik na tayo, please, love. Kaya ko pa ba? Tanong ko din yan sa sarili ko araw-araw. Pag araw, oo. Pag may liwanag pa. Pero pag gabi na, pag gabi na, pag ganun. Ano na bang gagawin natin? Mag-online class na lang tayo palagi, yung remaining classes natin. Mag-online class na lang tayo. 'Di ba? Para 3/4, 3 laps. 1/4 klase. Chat puno. Ba't ako nag-ainom eh? Nag-ainom kayo? Joke lang, nag-ainom ako. Pero syempre, kailangan ko magpanggap kasi recorded. Oo, nag-ainom ako. Pag graduate na kayo, pwede nyo na akong yayain. Sure naman ang yung share screen mo. Eh, magdi-discuss pa pala tayo. Sorry. Kala ko ano na lang. Hindi, sure, tinanong ko lang, kala ko nagala ko lang yung signal. Sorry. Oo, napindot ko yung stop presenting. Napindot na luha ko. Wait lang. Hindi yun, sir, napindot. Tama na daw po talaga. Malapit na to. Oh, please lang kasi. Huwag nyo naman na kasing i-recall lahat. Alam niyo yun? Ano na to? Sa ngalan ng 39 students na nandito pa ngayon. Nakita niyo na yung screen ko? Ni-reshare ko na ulit kaso hindi lumalabas sa screen ko. Nakita niyo na? Pag nakapokus pa rin kayo sa luha ko. Pero yung mga tawa-tawa niyo nakita ko. Pero yung screen ko, bakit? Nakita niyo na? Pasagot nga, nakita niyo ba? Hindi. Hindi, sir. Hindi. Wala po. Hindi po. Ano gagawin ko? Wait lang ha. Mag-re-rejoin ako.
Yan na ha. Pinanindigan ko yung sinabi ko ha, na magabalik ako. Kagaya ng isa dyan. Ay, hindi pala. Wala pala siya dito. Ayan na, nag-represent na. Nakita niyo na. Nakita niyo na? Oo naman. For the like na naman si Bading. Ay, joke lang. Magulas lang. Ano natin yan, humor. So yan, punta tayo dito ha. Exporting na this time yung example natin. So anong nangyari dyan? Balik natin to. So anong nangyari dyan? Parang awa mo na, Ines. Parang awa mo na. Sir, mag-observe daw po si Ma'am Sona, sir. Totoo? Oo nga po. Seryoso ba? Sabi ko nga next week na lang. Kasi pakita mo to para tayong... Hindi nga, sabi niya ngayon, babalik ulit siya. Oo nga po. Totoo nga, hindi, seryoso. Oo nga po, sabi niya mag-observe nga daw po siya. Eh, di ba naka-observe na siya kanina? Ah. Wala ka ba nandito? Sabi niya kasi, Naka-observe? sabi ko kasi, nag-observe na daw siya. Tapos ginagawa ko niyang balik daw siya. Okay lang. Okay lang. Sige, sir. Nagbalik siya. At least siya nagabalik. Discuss ka na, sir. Kaya bilis mo ma-distract. Hindi na yun siya magabalik, feeling ko. Ayan sila. Na-bored siya kasi hindi natin siya ka-humor. So, anyway, going back dito. So, anong nangyari dyan? Di ba si Conrada, nag-export. Sabi niya, so anong nangyari dyan? Ano yung nakikita niyo dito? Si Canadian, di ba? Hindi na rin, magseryoso na rin kayo. Pag nag-quiz kayo next meeting at wala kayong masagot. So, yan. Sabi ng Canadian company, so okay, dahil binentahan mo ko, sabi niya, babayaran kita ng Canadian dollars, di ba? So dahil nakipag-transact ka sa akin, and yung transaction ay denominated in Canadian dollars, edi ang ibabayad ko sa'yo, Canadian dollars, di ba? Tapos, marireceive yun ni Conrada. Eh si Conrada, sobrang Pilipina niyan, di ba? Sobrang Pilipina. So yun, si Conrada, sabi niya, nasa Pilipina ko, ano gagawin ko dito sa Canadian dollar? Alangan, may kipag-transact ako sa mga customers ko. Babayad nila sa akin, Philippine peso, bigyan ko sila Canadian dollars. Hindi nakarinig ako ng isang malutong na pautangin na. Pautangin na yan ha. Walang nagmumura. So yun. Sabi ni Conrada, meron akong Canadian dollar. Eh, hindi ko naman pwedeng gamitin sa transaction ko kasi Philippine entity ako. Yung ginagamit ko ay Philippine peso. So, anong gagawin ko dito? So, sabi ni Conrada, hoy bank, shoota ka. Charot lang, hindi niya sinabi yun. Hanggang ganun na. Sabi niya lang, hoy bank. Hola. Sabi niya, hola, may chika akes-kes. Sabi niya. So, pumunta ako ng supermarket para bumili ng nyoging. Sa nyoging. Behold yung mga nakaka-relate, mga humor ko dyan, mga ka-humor ko dyan. So, hindi syempre sinabi ni Conrada yon. Ang sumabi nun ay si Makoy Dubs, di ba? So, yun, imaginary lang yun. So, ang sabi talaga ni Conrada, hoy bank, meron akong Canadian dollars, pero hindi ko magagamit. Hindi ko magagamit yan sa operation ko kasi Philippine peso nga yung operation ko. So, sabi ni bank, pake ko. Okay, sabi ni bank.